Magkano nga ba nagastos namin sa aming Mount Giting-Giting hike? Tara, sa video ito, pag-usapan natin. Pero kung bago ka sa channel ko, ako si June, please like and subscribe naman my channel. Salamat. Let's go! Una, sa mga hindi pa familiar dyan sa Mount Giting-Giting, ito ay matatagpuan sa isla ng Sibuyan sa probinsya ng Romblon. Pero sa mga hikers at mountaineers dyan, alam na alam nyo na ang bundok na ito. Sapagkat ito ang pinapangarap ninyong akyatin kung hindi nyo pa naakyat. Dahil nga sa ito ay tinaguri ang pinakamahirap na bundok sa buong Pilipinas. Okay? Pero bago tayo dumiretso sa breakdown ng expenses namin sa Mount Giting-Giting, magbibigay lamang ako ng ilang tips para doon sa mga gustong umakyat ng Mount Giting-Giting. Okay, number 1. Ano nga ba ang best month para umakyat ng Mount Giting-Giting? Well, generally, dahil tayo naman ay tropical country, ang best month para umakyat ng Mount Giting-Giting o kahit anong bundok pa yan sa Pilipinas ay March to May or dry season. Dahil sa mga buwan na ito ay malaking chance na hindi umulan, ligtas yung trail at hindi madulas. At mayroon kang malaking chance na may clearing sa taas. So makikita mo yung legendary jagged ridgeline. Makikita mo yung matatalas na bato sa knife edge, pati na yung view ng dagat sa baba. Pero tandaan, kahit dry season, walang kasiguruhan ang clearing sa taas. Kagaya nung hike namin noong March, wala pa ring view. Sortehan lang talaga sa summit. Kung makikita ninyo sa summit, ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan, walang clearing. Kaya nag-antay-antay pa kami ng konti para lang masilayan yung clearing, yung view sa paligid. Pero ganun pa man, pag March to May, talagang mas malaking chance na masilayan nyo yung jagged ridgeline at yung kagandahan ng paligid. Number 2, mag-invest sa gamit. Una na dyan yung sapatos. Okay? Kailangan mag-invest kayo sa matibay at komportabling sapatos. Kagaya ko, nag-invest ako sa sapatos, pero ganun pa man, hindi pa rin talaga naprotektahan ng aking mga daliri sa paa. Kung makikita nyo dyan sa video, pagbaba namin, iika-ika na ako dahil bugbog na yung mga daliri ko sa paa. Kahit hanggang ngayon, nangingitim pa rin yung mga kuko ko sa paa. Kaya ibig sabihin lang nito, mag-invest kayo sa matibay at komportable yung mapoprotektahan yung mga daliri niyo sa paa. Isama nyo na rin dyan yung waterproof jacket. No? Napakahalaga siya dahil napaka-unpredictable ng weather sa bundok. Minsan mainit, or madalas maulan, malakas yung hangin. Tulad nung sa amin, nung nakarating kami ng summit, ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan, napakaginaw. So napakahalaga ng waterproof jacket sa mga panahong yan. Next, yung thermal. Napakahalaga nito lalo na sa gabi pag kayo ay matulog. Dahil kahit anumang bundok yan, napakalamig sa gabi talaga. Tulad sa akin na Maginawin, naibsan yung panginginig ko ng mga panahon na yun dahil may dala akong thermal. Sunod, yung trekking pole. Ito naman ay malaking tulong din sa akin ng mga panahon na yun, lalo na sa pababa. Yung masakit na yung tuhod mo, syempre, kailangan ng tungkod pag masakit na yung tuhod. Isa din sa pinakamahalagang bagay na dala ninyo pag kayo ay umakyat ng bundok, lalong-lalo na pag kayo ay nag-trek sa gabi, ay ang headlamp. Okay, ng mga panahon na yun, dala-dalawa pa yung dala kong headlamp, pero ganun pa man, dahil di baterya lang yung dala ko, naubusan pa rin ako. Buti na lang yung kasama ko, medyo high-tech yung dala niyang headlamp at talaga namang napakaliwanag. At medyo marami din siyang reserve kaya pinahiram ako ng isa. Malaking tulong yun, lalo na sa gabi pag kayo nagtitrek na total blackout. Mahalaga din na lightweight lang yung dala ninyong sleeping gear. Lalo na dito sa Mount Giting-Giting na panay assault yan. Talagang mangangalay yung likod mo kung meron kang daladalang mabigat. At isa pa, yung mga camp sa Mount Giting-Giting ay talagang limited lang yung space. Kaya hanggat maaari, maliliit lang at magagaan ng dala mong sleeping gear. Yung iba, na-advise na hammock lang yung dala pero ako sa tingin ko hindi ko ina-advise dahil sabi ko na nga, napaka-unpredictable ng panahon sa taas. Minsan umuulan or madalas umuulan. So kailangan protektado tayo, lalo na sa gabi, para makapag-ipon tayo ng lakas kinabukasan. Pangatlong tip, mag-training bago ang actual climb. Ang Mount Giting-Giting ay hindi basta-bastang bundok na salubungin mo na lang na walang training. Kailangan dito ang lakas ng katawan
at ang endurance, lalong-lalo na yung upper body mo at syempre yung mga binti mo. So bago yung akyat, kami ay talaga namang nag-training, no? Nag-strength training kami at the same time nag-cardio exercise ng mga ilang buwan din bago yung actual climb. Sabi nga natin, napaka-technical ng bundok. Talaga namang kailangan yung lakas mo rito at yung tatagal ka. Pang-apat, lalong-lalo na pag kayo ay baguhan, huwag magtipid sa porter at guide. Okay? So, nang panahon namin, yung package namin may kasama ng 2 guide, pero kumuha pa rin kami ng 2 karagdagang porter sapagkat sila yung may alam sa lugar. So, kumbaga parang sila yung lifeline ninyo. Kaya talaga namang panatag kayo kung meron namang talagang mag-guide sa inyo. Sabi nga nila, local guide know the trail like the back of their hand. Minsan wala ng trail markers, lalo na kapag foggy. Ang guide ang lifeline mo. Kung mabigat yung dala-dala mo, kumuha ng porter para mas magalaw mo yung katawan mo ng maayos, lalo na sa mga assault part, sa knife edge, tsaka sa 90-degree wall. Number 5, pack light pero kumpleto dapat. Huwag mag-overpack. Ang giting-giting is an endurance hike. Magdala lang ng mga kailangan tulad ng water bladder, mga at least 2 to 3 liters capacity. Electrolytes, trail foods. Kailangan yan, nuts, chocolate or mga energy bars, no? Rain cover, napakahalaga niyan. At sabi nga, tulad nga ng sinabi ko, nung kami ay umaakyat, talaga namang umuulan, lalo na sa taas. First aid kit, kailangan din yan, no? Just in case na masugatan kayo, lalo at patatalas yung mga bato sa taas. Number 6, respect the mountain. Ang Mount Giting-Giting is a sacred place na para sa mga lokal. It is also a biodiversity hotspot, kaya leave no trace, yung mga basura dalhin sa baba, huwag manghuli ng mga hayop, huwag sirain ng mga halaman, makinig at sundin yung mga alituntunin ng DNR pagdating sa taas. At syempre, panghuling tip, maghanda ng sapat na pondo. Okay? Yan yung topic natin ngayon, no? Ano-ano nga ba at magkano ang aming nagastos sa pag-akyat sa Mount Giting-Giting? Okay, isa-isahin natin. Ito yung mga expected expenses ninyo based on our experience. So, una-una, kumuha kami ng organizer. Naghanap kami sa internet ng pinakamurang package, no? So, ang nakita namin ay 9,500 pesos per person. So, dito sa package, kasama na dito yung transportation pagdating ninyo sa isla, pagsundo, papunta sa DNR, atid naman sa jump-off, then sundo mula sa kung saan kayo bumaba, papunta sa accommodation, at hatid naman pabalik ng port papuntang Maynila. Pangalawang kasama sa package ay yung pagkain. So mula day 1 hanggang day 2 ng akyat, kasama na yung pagkain doon. So tulad namin, yung first meal namin ay yung breakfast nung unang araw. At yung last meal naman namin ay dinner nung pagbaba na ng bundok. So yan yung kasama doon sa package. So pangatlo, kasama na rin dyan yung registration fee na sinisingle ng DNR na 500 pesos. At pang-apat, kasama na rin dyan yung 2 guide. So yung requirement nila, isang guide sa 2 tao. Okay, so dahil 4 kami, requirement sa amin yung 2 guide. So yung guide na yon, sila na magdadala ng pagkain, ng mga kailangan sa pagluluto, at sila na rin yung magluluto. So yung kabuuan, yun ay 9,500 pesos per person. So aside from that, meron pa kami mga ginastos. Una na dyan yung transportation mula Buendia Bus Station papuntang Batangas Port. So bawat isa, ang pamasahe doon ay 600 pesos. So parang Batangas Port, sumakay kami ng ferry sa halagang 1,200 pesos per person. Yan ay tourist class accommodation. Pero kung gusto nyo ng economy class, 900 pesos lang. Pero medyo hindi komportable doon dahil open yung area. Open yung accommodation na yon. Next, kumuha kami ng extrang 2 porter. So dahil may mabibigat kaming dala, may mga equipment kaming dala at medyo mabibigat yung gamit namin, minabuti namin kumuha na ng 2 porter. So kumbaga, 4 lahat yung kasama namin. 2 guide, 2 porter na nagsilbi na rin namin guide.
3,500 yung bawat isa. So, dalawa sila, 7,000 na yun. So, divide by 4. Nasa 1,750 ang bawat isa. So, pagbaba namin, dahil gabi na yon, naghanap kami ng accommodation. So, may na-recommend naman sa amin yung aming guide. Kumuha kami ng 2 room sa halagang 1,200 per room per night. Kumuha kami ng 2, so 2,400. So, divide by 4, nasa 600 naman per person. So, magkano lahat ang nagastos namin? Yung 9,500 pesos plus yung mga extra nagastos namin, ang total noon ay nasa 15,450. So, yan po lahat ang nagastos namin directly doon sa pag-akyat ng bundok. Pero dahil may mga side trip pa kami, may mga additional expenses pa kami. Sayang naman kasi nandun na kami, so minabuti namin puntahan na rin yung Crista de Gallo, which is 1 hour from the mainland Sibuyan Island. Magkakaroon kayo ng additional expenses. Nung nagpahatid kami doon, nasa 3,500 yung bayad namin sa van na pahatid doon. Pagdating naman doon, syempre sasakay kayo ng bangka, another 3,500 na naman yon. So pagdating nyo ng isla, mayroong registration fee na 300 pesos per person. So yun yung mga additional expenses ninyo kung gusto nyo mag-side trip. So doon sa isla, pwede mag-overnight stay doon. Mas maganda daw pag nag-overnight stay doon. Pero sa kaso namin, hindi nakakayanin ng aming schedule, kaya mga ilang oras lang kami nagstay at bumalik na rin. Ang kailangan nyo lang malaman kung gusto nyo pumunta ng isla ay kailangan nyo magdala ng pagkain at tubig dahil walang nagtitinda doon. Walang pamayanan doon, walang accommodation. Merong nakatira pero yung lang nagbabantay ng isla. Okay, so yan lang po ang masishare ko sa inyo. Kung gusto nyo or kung may plano kayong umakyat ng Mount Giting-Giting, tandaan po yung mga tips na yon. At higit sa lahat ay kailangan meron tayong sapat na pondo para pagdating doon, hindi tayo mahirapan. Madali lang yung pagkilos-kilos natin. Hindi tayo tight sa budget. Okay? Maraming salamat po.